I know! Ang ganda-ganda ko at ang ganda-ganda rin ng aming set dahil naman yumayaman na kami. Level up kami, diba? Ang ganda ng aming set ngayon, bagong-bago. Pero alam ko, oo na, excited na kayo sa aming stopover, sa Go Negosyo Team stopover. Hindi ko na kayo bibiginin pa. Sa loob ng 30 minuto, iikutin natin ang Mango Capital of the Philippines. Yan ang walang iba kundi ang Zambales. At syempre, alamin natin yung kanilang mga negosyo doon. Hindi rin po mawawala ang ating big times list at ang napakatamis na mango products nila doon sa ating tatak negosyo. Of course, nandyan din po ang ating mga special advices mula sa ating Angelpreneurs sa Negosem sa ating MBA. Ako po si Love Manuvera, ang inyong kago negosyo. Tara na't kilalanin ang butihing Vice Governor ng Zambales, si Honorable Ramon Lacbain II at ang ating DTI-PD na si Ms. Len Ordonio. Sila po ang magbibigay sa atin ng tips tungkol sa kanilang probinsya. So, let's all figure it out! Ang Zambales ay binubuo ng 13 bayan at isang lungsod, yung Olongapo. Pero dahil sa naging mabilis yung kanyang pag-asenso, kaya ito ay nagsarili bilang isang bayan. At ngayon nga ang aming capital town ay itong dito sa bayan ng Iba. Ang tawag sa mga tao dito, mga Sambalenyo, Sambalenya, nalalawigan din ito ng maraming mga balikbayan. And of course, kilala kami pag sinabi mo yung produktong mangga. Hindi lang matamis, hindi lang masarap, kung hindi malaki pa. Sa activities naman, ang pinaka number 1 namin dito na talagang province-wide ay tinatawag naming Mango Festival. Dahil sa mangga yan, meron na ring seminar dyan tungkol sa mangga. Tapos meron na ring trade fair na ginagawa namin para makilala ng mga bisita namin yung mga produktong gawa dito sa Zambales. Ang number 1 namin dito ay yung aming mga beaches. We would like to make visitors to our beaches year round. Hindi lang yung kapag panahon ng summer, doon lang kami may bisita. And then pag walang summer, wala na kaming bisita. Yung mga mahihilig naman sa mountain climbing, kilala kami doon sa aming ipinagyayabang din na bundok, yung Mount Capulao. Yung Castillejos, doon naman ang hometown ng aming pinagmamalaki na Sambalenyo na naging presidente ng Pilipinas, si dating Pangulong Ramon Magsaysay. Yun ang kanyang tirahan doon. Ito ngayon ay pinapatakbo ng National Historical Institute bilang isang Magsaysay museum. Ang talagang gusto naming ayusin dito ay yung mga programa lalong-lalo pagdating sa agrikultura. In fact, we are now currently organizing the holding of the very first Agriculture and Fisheries Summit. Along with this is our desire to also invite Zambaleños to become entrepreneurs. Lalong-lalo na ang Zambales ay kumpleto kami sa lahat ng hinahanap ng isang mamumuhunan o ng isang magninegosyo. Ang isang negosyante hindi lamang nagkakaroon ng trabaho para sa sarili niya, kung hindi nakakapag-create pa ng trabaho para sa iba. Kami po ay nag-aanyaya, hindi po lamang sa mga turista na pasyalan nyo ang Zambales at mag-enjoy kayo, kundi lalong-lalo na po, inaanyayahan po namin yung ating mga negosyante na naisong magtayo ng inyong mga negosyo dito sa aming lalawigan para na sa ganun naman ay mapaunlad po yung aming ekonomiya at mabigyan po ng hanap buhay yung aming mga kalalawigang taga-Zambales. Maraming salamat po. Ang key product po ng Zambales ay mangga. Kasi marami dito nag-grow ng mangga. Although meron din mga ibang product, pero yun ang usually gino-grow ng ating mga farmers. Kasi Zambales is basically an agriculture province. Pag siguro season ng mango, around 30% ng income ng nanggagaling dun sa industry. Yung processed fish, meron tayong bagoong, meron tayong alamang, meron tayong patis. And then other products, dito rin nag-introduce tayo ng squash pandesal. And then, na-process natin yung kamote into pie, different products na baked products out of kamote. And then, yung turnips din, para may value adding na, hindi lang nila sinisell as fresh yung mga produce nila, sinisell nila as processed. Dito rin nanggagaling yung yung mga handicraft products na made of serpentine. Ano siya, ibang klase ng stone. Yung pong ibang products other than mango, gaya po ng mga vegetables, ng mga fish, ang kinocontribute po niya sa income ng Zambales around 50 to 60% pag po hindi season ng mango. Ang DTI din naman nagbibigay ng mga trainings regarding marketing.
Pero ang ano natin is siguro strengthen pa rin namin yung asosasyon ng mangga. Kasi meron na tayong DOST, meron ng Design Center Philippines. Ang ginawa namin, pina-package namin sila. Kasi magandang packaging and labeling. Kasi nga para ma-promote yung product, and then sa mga trade fair din para ma-recognize sila. Sana po bisitahin po natin ang probinsya ng Zambales. Tikman niyo po ang mangga ng Zambales. And then, yun po naman pong nakapunta na, bumalik po kayo kasi po may enjoy nyo pa rin ng Zambales. Then, malaki din po ang development ngayon ng Zambales na matagal na pong hindi nakakapasyal. We are inviting all entrepreneurs, professionals, and home-based business owners to attend the first Philippine Home-Based Business and Career Summit 2011. So, see you there! Kung natatandaan niyo po last week, binisita natin ang Antique at ang napakaraming business opportunities doon. Ang Zambales po, hindi magpapatalo dyan. Gaya nga ng sinabi ni Vice Governor, talaga namang mayaman sa likas na yaman ng Zambales. Kaya naman, marami pong mga business doon ang nag-go-go-go sa tagumpay. Ito na po, ibabahagi namin sa inyo ang samut-saring successful business stories mula po sa syudad ng Olongapo hanggang sa bayan ng Santa Cruz. Dito sa ating Big Times List. Na naming nakilala si Nanay Tiva, ang may-ari ng kilalang bake shop sa Olongapo at nagsusupply din ng masasarap na tinapay sa mga hotels at resorts doon. Ito pong bakery, nagsimula ako ng 2005. Nag-umpisa ako na unti-unti. Ang pinatikim ko sa mga friends ko, nagustuhan na nila. Kaya yun ang simula ng aking negosyo sa bakery. Kasi nakatulong ang sipag at tiyaga. Ang bakery nakatulong po sa pagpapaaral sa mga anak at mga apo. Nakilala rin namin ang batang negosyanteng si Tim Siban. It started from 14,000 worth na capital na pinagtulong-tulungan ng small fellowship. Eventually, naging successful siya na pwede pala siya maging business. So, ang beneficiaries and direct beneficiaries nito, yung mga pioneers namin with this business, nakatulong siya kasi una po, parang empleyado lang po kami. Tapos eventually, meron po palang program, meron po palang parang at store sa amin na eventually maging store owner din pala kami. At dahil blessed din ng karagatan ng probinsya, meron din silang fish products. Nagsimula yung Nana M yan ng way back 1970s sa magulang ko nang galing, and then pasa na lang sa akin and improve ko lang yung product. Bali, ang product ng Nana M yung fish product now is yung boneless pagong and then yung patis. As of now, nagsusupply ako dito sa Subic and then sa Olongapo and sa Bataan sa mga groceries, palengke. Actually, yung business nga ito matagal na. Bali, ito yung nagpaaral sa amin, sa aming magkakapatid. So through that, nakapagtapos kami. Meron din sila mga masasarap na pasalubong items tulad ng roasted cashew, turnip pie, sesame candies at pastillas. Ang nagbigay sa amin ng grant ang Provincial DOST dito sa Zambales para sa mga gamit namin sa pag-process ng cashew nuts. Naisip namin ang proyektong ito ng cashew processing dahil marami rin namang kwan dito nagtatanim at dito na rin namin binibili ang mga raw materials namin. Nakakatulong din po ang negosyo namin sa mga gumagawa sa angat din ng kabuhayan nila. Ganon din sa amin na namamahala. Ito po yung napili naming business kasi ang San Marcelino is well known sa aming singkamas. Ito po yung aming main production. Ito yung aming
Nag-start po ako ng yung paggagawa po ng linga 1987 hanggang sa ngayon po. Nadatnang ko na po ito sa biyanan ko. Tapos nung mga ilang taong nagdaan, nadagdagan po ako ng mga chips po, mga kamote, gabi chips, banana chips. Bali yan na po yung nagpaaral na po sa aking mga anak, tapos may mga gastusin po namin kagaya po ngayon nung pagpapagamot na sa amin, sa aking asawa. Nagsimula po ako noong 1979. Pastillas po ang naisip ko kasi po marami ang gatas ng kalabaw at saka gatas dito. Malaking tulong po ito lalong-lalo na po sa pang-araw-araw namin gastos, sa pagpapaaral sa aming mga anak, gastos po namin sa bukid. At kung pagkain pang heavy naman ang hanap nyo, eto ang subukan. Ang business ko po ay nagtitinda ng karne ng baboy, na kung saan po ay ang special product po ng San Felipe ay ang chicharon at longganis. Bali nung una po, ang kuya ko pong nagturo sa akin na kung paano magtinda ng karne ng baboy po. Dito po sa pagtitinda ko ng karne ng baboy sa tulong ng kuya ko, kaya po ako nakapag-aral ng college. Bali yung mga kinikita po namin sa pagtitinda ng baboy, ginagamit po namin sa pamilya po namin. Diyan lang kayo mga suki! More business learnings and stories sa aming pagbabalik dito lang sa Go Negosyo, Kaya Mo! Tagumpay sa kahirapan! We are inviting all entrepreneurs, professionals, and home-based business owners to attend the first Philippine Home-Based Business and Career Summit 2011. So, see you there! Nagbabalik po ang Go Negosyo, Kaya Mo! At dito po sa Go Negosyo, ini-encourage namin ang lahat ng mga Pilipino na magnegosyo na. Kaya naman ang ating mga suking Sambalenyo nakiisa sa ating SME Caravan noong June sa Olongapo City. Nako, hindi po mawawala ang ating Negosem o Negoseminar kung saan present ang ating mga angelpreneurs na sina Sir Mon Lopez at Sir Carlo Calimon para magbigay po ng kanilang magandang business advice. Tayo yung nagnegosyo na base ng sa hilig natin. Napakadali ang talagang hindi nagkatrabaho. Madali ang negosyo at nag-excel ka. After all, sabi nga ang pagpapalaki ng negosyo, yung excellent yung iyong serbisyo or iyong produkto. Ang binibenta mo ay yung bang, kung ano yung binibenta mo 5 years ago, yun pa rin. Kaya lang ka nag-introduce ng produkto 5 years ago, yun pa rin. Parang walang masyadong excitement pagsasawa ang customer. Pangalawa, yung mastering opportunities. Ibig sabihin, so may sell ka kanina, no? Okay, mastering opportunities yung external. Okay, ano yung external? Anong mga hinahanap ng consumer? May kakulangan ba? Ano ba ang demand ngayon? Hindi tayo gagawa ng produkto na dahil gusto natin gawin. Kung hindi, ano ang hinahanap ng market? Number 1. Again, take note, o sabihin natin, market muna. Sabihin natin, market muna. Market muna. Anong hinahanap ng market, ng merkado, ng consumer, bago tayo gagawa ng produkto. Yung iba po kasi, gusto mo gumawa ng lechon manok. Naku, tapos ma-realize niya, ang dami na palang competition, hindi na pala hinahanap niya yun. So it applies to all our other products. Always ask the consumer. Dahil gusto namin kayong matulad sa amin. We want you to be one of us. We want you to become entrepreneurs yourselves. Pero para malaman natin
is an entrepreneur? So tingnan natin ang definition. Ang entrepreneur is one who builds a business enterprise and introduces a pioneering product or service into the market. He does not copy another one's idea, but rather, he innovates on existing ideas. Tingnan natin kung ano yung mga naka-underline. He introduces a pioneering product or service. Ang entrepreneur hindi manggagaya. Naglalabas siya palagi ng bago. Kung entrepreneur ka, anong gagawin mo? Mas papagandahin mo pa yung buko pie. Diba? Papagandahin mo pa yung buko pie. Kunwari, sabi mo may buko pie dyan, papasok ako. Bebenta rin ako ng buko pie. Yung buko pie ko, hindi round, hindi circle. Yung buko pie ko, heart shape. Yung buko pie ko, star shape. Pero buko pie pa rin yun. Pero ano pinagkaiba? Pero ano yung sinabi ko? Iba pa rin siya dun sa nauna. Eh paano yung buko pie ko ay may ube? O may mangga? Diba? May difference dun sa naunang produkto. So ito ang ginagawa ng entrepreneur. Hindi nga siya nagagaya. Ipapaganda pa siya ng mga existing na produkto o servisyo. Mag-isip muna bago ka pumasok sa isang bagay na mas maganda. Kaya natutunan ko rito, malaki. Kilala natin ngayon yung mga big time na businessman and businesswoman na hindi pala natin alam na in the past napakaliit sa small lang sila nagsimula na dahil sa sipag at syaga na ginawa nila ay napaunlad nila at ayun, napakaunlad ng buhay nila ngayon. Welcome back mga suki sa ating Tatak Negosyo. Meron pong dinayo ang ating Go Negosyo team sa Zambales na talaga namang bonggang-bongga. Alam niyo ba na ang mangga ng Zambales ay minsan lang naitala sa Guinness Book of World Records bilang pinakamatamis na mangga in the whole wide world. Yeah, in the whole wide world. Kaya kilalanin na natin si Miss Evelyn Grace, ang may-ari po ng Green Thumb Agri Products dito sa ating Tatak Negosyo. We started with dried mango. Maliban sa dried mango, may mga other mango products pa rin kami. Yung mango nectar, mango vinegar, mango pie, pickled mango, mango butter cookies, mango fruit drink, mango jam. Yun, yung mga namin. Tapos we have other dried fruits like dried tamarind and kamyas prunes. Na i-distribute na namin ito sa beaches. Number one na namin is yung The Wild Beach Resort at Wacon, Candelaria, Zambales. Yun yung yung Noras Beach Resort, Pundaket, San Antonio, Zambales. Mayroon din akong outlet sa iba, yung Luisa Miclat Pastillas at saka sa Victor Liner Station at iba, Zambales. Karamihan na walk-in na dito through text, sinusundo nila dito sa bahay. And my number one na customer, 70% of our products are being bought by Balikbayan. Maraming challenges na na-encounter namin dito, lalo nung babago pa kami. Number one, mataas ang rejections. Ibig sabihin, pag-process mo, mas marami yung rejects. Kasi nga, nagsisimula ka pa lang. But as we go on, naayos na namin yung quality. The production of mango in Zambales is seasonal. Nabibitin ko minsan yung yung mga products namin. Ang balik ginawa namin na decision is during peak season, dinadamihan na namin yung produce, ini-stock namin. Kasi yung product namin, even without, it is naturally processed and without any preservatives, it will last as long as 6 months, yung aming dried fruits. Nag-umpisa yung eagerness ko na pasukan ito kasi gusto ko yung mga anak ko is makatikim ng mga
processed products na walang chemicals at mas masarap na produkto. And ito na nga, ano yung pagkakaiba ng Zambales dried mango sa ibang dried mango? Sa pangalan pa lang may pagkakaiba na. Kung per se sa pangalan, ano? Kasi pag sinabi mo sa fresh mango, ang Zambales may pangalan na. Pangalawa, anong pagkakaiba? Ang kanyang processed product is mas malambot kaysa other dried mango. Kasi hindi siya fibrous ang mangga ng Zambales. Tapos, ang pangatlo, dahil natural process, iba yung lasa. Hanggang sa dulo ng huling kagat mo, ang malalasahan mo is lasa pa rin ng mangga. We need expansion. Yun ang future plan namin. We have to expand. Kasi lalo-lalo na yung aming processing area is too small for a bigger production. Ang number one na ano ko pa rin is to support the organic production. So, makita nyo sa paligid ko, ang lahat ng mga mangoes grown dito, hindi sila nakatikim ng organic fertilizer. Lahat ito mga organic fertilizer yung ginagamit namin, yung mga compost namin, yun lang inilagay namin dito. Binabalik namin sa kanilang puno para makapag-produce uli sila. And ang hindi lang namin magawa is total organic ang aming pagpapabunga. Dahil ang hirap pa na magpabunga na total organic yung ano. We're on the process na studying kung ano yung mga magagamit namin na on the organic way, how to produce mango. Kaya Green Thumb Agri Products yung naisip namin na gawin na business name namin. Kasi ako mismo si Green Thumb. Kaya tinawag kong Green Thumb yung sarili ko. Lahat ng mga halaman na aking itinatanim ay masigla at healthy na nabubuhay. Bago nyo pasukan ang isang negosyo, kailangan muna na mahalin nyo. Kasi kung wala kayong pagmamahal sa papasukan nyo ng negosyo, hindi kayo tatagal at hindi magiging sustainable ang inyong business. Love of the product, love of the business, and love of your surroundings. Napakahalaga po ang pagnenegosyo na dapat ito'y mapagpatuloy, dapat may suporta din yung pamilya mo. Kung walang suporta ang pamilya mo, sa tingin ko pag isa ka lang na nag-iisip, isa ka lang na nag-handle ng business, isa lang sa pamilya at walang pagmamahal, hindi po magiging successful ang business. Pag-ibig sa ginagawa na produkto, pag-ibig sa pamilya, pag-ibig sa ating environment, at pag-ibig sa kapwa-tao. That's it. Ayan mga suki, isa na namang masayang kwentuhan ang ating napagsaluhan. Sana po ay may mga napulot kayong inspiring advices at sana nakatulong kami sa paglago ng inyong mga business kaalaman. Ako po si Love Anuver. Muli magkita-kita tayo dito lamang sa #1 at trusted negosyo partner on TV. Ang Go Negosyo, kaya mo tagumpay sa kahirapan!